Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga kababayan. At tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong si Senator Robin Padilla sa katatapos lang pong ng hearing po ng impeachment ng Vice President. At dito po ay nagsalita po siya at pinatamaan niya po at sumagot po siya dito po sa ombudsman na sinasabi po na siya po ay hindi sumusunod sa batas, mga kababayan. At hindi po siya nagka-counter of affidavit, mga kababayan, sa ombudsman. Kaya po, ito po ang sagot ni Robin Padilla. Hindi ko kayo ilalagay sa kahihiyan. Ito po, umpisahan na po natin. Maraming salamat po sa ating tagapamahalang hukom at sa ating pong ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong basahin ng napakaigsing manifestasyon po. The gentleman may proceed with his manifestation. Maraming salamat po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Yan po mga kababayan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At Yan po mga kababayan. Ano po kaya masasabi dyan ni Boying? Sino po kaya ang nagsisinungaling? Si Boying na ombudsman na nasiraan na po at naglabas na po na statement nung nakaraang linggo? Si Boying at pati po ang malalaking mainstream media ay talagang tinutuliksa si Senator Robin Padilla na hindi sumusunod sa batas. Mga kababayan, at yung sinasabi ni Boying na hindi nag-counter na kanyang affidavit. Counter of affidavit. Nasa kanya pala ang original. Nag-counter po siya. Di po ba? Sa DOJ. Meron pa siyang hawak na dokumento. Ilan po bang affidavit o counter of affidavit ang kailangan pong isubmit ni Senator Padilla? Ilan po ba? Baka ang hinihingi po ng ombudsman ay marami. Baka hindi po sila kontento sa isa na hawak pa ni Robin Padilla ang original. Hindi po ba? Baka ang gusto ng ombudsman mag-submit po ng counter
of affidavit si Senator Revilla, si Senator Padilla ng 100 100 counter of affidavit. Kailangan po 100, hindi lang isa. Kaya po siguro nasasabi ni Ombudsman na wala pa. Hindi pa. At binaliwala. At inignore. Kaya nga po napakaangas pa ng mga sagot ni Boying di ba? Napakaangas pa. Pero dito po sa pinakita ni Senator Robin Padilla at pati po ang mga bias, sinasabi niya, mga bias at nagagamit sa mga propaganda itong malalaking mainstream media di umano. Ibang klase, no? Paano kung paniniwala natin na sinasabi ng mga ex-bodyguard, ex-marine, ex-soldiers, mga kababayan, lalabas talaga na nagamit po sa mga propaganda. Ito pong mga media, di umano. Dahil nadideliveran din daw ng maleta. Hindi po ba? At ano naman po ang asahan natin sa mga ganyang klaseng media? Kung bayad po ang prinsipyo niyan at bayad po ang pagkatao niyan, magbibigay po ba ng tamang balita yan at parehas? Hindi magbibigay ng perya at parehas nga. Walang ibibigay yan. Laging bias po yan. Dahil papabor po yan mga tao na yan at yung mga kumpanya na yan, doon po sa nakikinabang sila. Dahil po ang lumalabas ngayon, pera-pera na lang ang labanan nila, di umano. Hindi na po uso sa kanila ang tama at patas na pamamahayag at sinasabing para ito sa taong bayan. Ang lumalabas po ngayon, para sa kanilang kapakanan at para sa kanilang bulsa. Hindi po ba? Kaya tingnan po natin, abangan naman po natin ang counter na sagot. Magka-counter na sagot po si Boying dyan. Hindi po ba? Dito po sa sinabi ni Robin na siya kailanman ay para sa katotohanan at hindi niya ilalagay sa kahihiyan ang sarili niya. At meron din po siyang kung yun daw po ayon sa kanya, kung yun ICC lang ang magbibigay sa kanya ng kaso, hindi kailanman hindi niya sasagutin at i-ignore niya lang pagka ICC dahil hindi siya magpapasakop sa ICC. Hindi po ba? Nire-respeto niya si Boying dahil kaibigan niya raw si Boying. Kahit nung siya pa ay DOJ secretary pa, ay matagal pa sila nag-usap sa kanya opisina at ginagalang niya raw po si Boying. Kaya nga siya nagbigay ng counter affidavit niya dahil nire-respeto niya. Kaibigan daw niya si Boying. Pero ang tingin naman sa kanya ni Boying ay hindi kaibigan at kailangan pabagsakin di umano dahil sa pangsariling interes. Yata. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, sinampal ng original na dokumento si Boying. Sinampal pati po ang mga bias media ay sinampal din po ng katotohanan ni Senator Robin Padilla ng mga original documents. Yan po mga kababayan, yan po kasi ang nangyayari sa ating bansa. Hindi na po paglilingkod sa taong bayan ang ginagawa po ng gobyerno ngayon. Pangsariling interes na po ang layunin nila na mapalawig at manatili po sa kapangyarihan para po pagnasaan ang pera ng taong bayan. Di umano. Hindi po ang paglilingkod sa bayan at sa taong bayan at paunlarin ng ating bansa. Never. Never. Hindi po ganyan ang nakikita natin. Maraming salamat po. Hintayin na lang po natin ang sagot ni Boying, mga kababayan. At thank you po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy nagsusubscribe. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, at kaya ako si Pilam, Ani Jo, Kingston from Hong Kong, at si Gayat Sena, Mary Natividad Blinden from Netherlands, kay Tatay Tatay Nick from Toronto, Canada,
Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, at kay Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po at God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.